Isang grupo ng mga estudyante ang napilitang sumali sa isang survival game. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong manalo. Kung matalo ka, mamamatay ka kaagad. Dahil sa bawat round, isa lang ang pinapayagang mabuhay. Kaya sino ang huling makakaligtas at paano niya ito gagawin? Para sunod-sunod na manalo sa lahat ng round. Isang ordinaryong araw ng klase. Ang guro ng kasaysayan ay nakatayo sa podium at nagsusulat. Biglang may tumunog na nakakabingi. Ang kanyang ulo ay naduraj at naging hindi mabilang na pulang perlas. Dugo ang tumulo sa lupa, biglang lumitaw ang isang manika sa entablado. Gusto niyang makipaglaro sa lahat ng 1, 2, 3, manika. Ang kaibahan lang, ang matatalo ay mamamatay dito. Matapos mamatay ang ilang tao, tila naintindihan na ng lahat ang mga patakaran ng laro. Mayabang na hinamak ng manika ang mga estudyante sa klase. Naghanda ang class president na tumakas ngunit nakakandado na ang pinto. Pagkatapos, naging hindi mabilang na perlas siya. Sa dami ng tao, tanging ang lalaking nakasalamin lang. Kalma lang, ipaliwanag mo sa lahat ang mga patakaran ng laro. Aliwin mo sila hanggang makatakas tayo, saka na natin pag-usapan. Nakita ni Sitake na may button sa likod ng manika. May bakas sa paligid nito, kapag pinindot, matatapos ang laro. Ilang estudyante ang sumugod para tapusin ang larong ito. Ngunit mabilis na umikot ang manika. Sumabog ang ulo ng estudyanteng lalaki, kaya nagbago sila ng estratehiya at gusto nilang pahabain ang oras. Ngunit mabait na pinapaalalahanan sila ng manika. Mayroon itong countdown timer sa itaas, at kapag natapos ang oras, lahat ay mamamatay. Nang makita na 1 minuto na lang ang natitira, hindi na napigilan ng mga estudyante ang kanilang emosyon, at isa-isang sumabog ang kanilang mga ulo. Ang mga pulang perlas ay nakakalat sa sahig, parang caviar. Ang manika ay hindi sinasadyang kumain ng 1 piraso, mukhang hindi masarap. Sa puntong ito, 2 na lang ang natitira, sina Sean at Sitake. Sa huling segundo, tinapakan ni Sean ang likod ni Sitake at lumipad pataas. Matagumpay niyang napindot ang end button, at ipinakita ng manika na tapos na ang laro. Habang abala sila sa pagdiriwang ng kanilang tagumpay, sumabog ang ulo ni Sitake at naging mga perlas ng dugo. Lumabas na, tanging ang taong nakapindot lang ng button ang makakaligtas. Pagkatapos, ipinakita ng manika na natapos na ang unang round. Sinabi nito na siya na ngayon ang cat mouse hunter at paparating na. Nang marinig iyon, natigilan ng binata. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid at ang kaibigan niyang si Ikika, ay maswerteng nakaligtas din. Nang malaman niyang pareho sila ng pinagdadaanan, agad silang gustong tumakas, pero nalaman nilang walang signal ang kanilang mga telepono. Lahat ng pinto ay nakakandado, at maging ang salamin ay naging matigas na parang diamante. Sa huli, natuklasan nilang bukas ang pinto ng basketball court. Pagkapasok nilang dalawa, agad na sumara ang pinto. Sa loob ng court ay ang mga nakaligtas, mula sa ibang klase. May paalala pa sa sahig, kapag nilagyan ng kampanilya ang pusa, matatapos ang laro. Mayroon ding mga costume ng daga sa tabi. Ang ilan ay nakapagpalit na ng damit. Inutusan ng presidente ng student council ang bagong dating naisuot ito. Halos walang pumansin sa kanya. Sa sandaling iyon, nagsimulang lumindol ang lupa at unti-unting lumitaw ang isang lucky cat. Pagkatapos ay nagsimula itong lumamon ng mga daga. Ang lahat ng mga estudyante ay nagulantang at nagsimulang tumakbo ng nagkakagulo. Nakita ni Sean ang kampana na gumugulong sa sahig, at mayroon ding basketball hoop sa leeg ng pusa. Mukhang mananalo si Sean kung may pasok niya ang kampana sa hoop. Agad niyang pinaalalahanan ng lahat na nagkataon namang may isang mahusay na manlalaro ng basketball sa grupo. Sinubukan muna ng lalaki ang isang bola at madali itong naipasok sa ring. Pagkatapos ay kinuha niya ang kampana, inasinta at inihagis sa ring. Ngunit nahuli ito ng pusa, umikot ang pusa at tinabig ang mahusay na manlalaro ng basketball sa antas na ito. Hindi ito ganoon ka-simple, sa wakas ay natuklasan ni Sean na ang swerteng pasang ito ay target lamang ang mga nakasuot ng uniforme. Agad na inutusan ni Cho ang lahat na habarin ang kanilang damit. Hindi na nakita ng pusa si Cho, nagsimula itong umatake ng walang dahilan. Si Ikika ay naipit sa sulok, at ang kampana ay gumulong sa kanyang kamay. Nang malapit ng kainin ng pusa si Ikika, si Sean ay nagsuot ng uniforme ng daga at inilayo ito. Napagtanto niya na sa pagsusuot ng uniformeng ito, naiintindihan niya ang wika ng mga pusa. Sinabi ng pusa na makati ang likod nito, kaya tumalon si Sean sa likod ng pusa at masiglang kinamot ito. Ang iba ay nagdala rin ng mga kagamitan upang tumulong. Hindi nagtagal, ang pusa ay naging komportable at nakatulog. Sa puntong ito, kailangan lang ihagis ang kampanilya sa ring. Ngunit muling nagkaroon ng kaguluhan, at nag-aalala ang lahat, na mangyayari ang sitwasyon ng nakaraang laro. Maliban sa taong makakapagbuslo ng bola, lahat ng iba ay mamamatay. Walang gustong kumuha ng panganib, kaya nagsimula silang mag-agawan. Ginagamit ng presidente ng student council ang kanyang kapangyarihan para manakot. Ngunit nang magising ang pusa,
2 estudyante ang pinunit nito ng pinaira piraso. Wala na siyang oras para matulog pa ulit. Nakita ni Sean ang basag na bola at may naisip siya. Kung siya ay isang Diyos ng pusa, bakit siya gumagawa ng kalituhan? Kung lalagyan lang natin ng kampanilya ang leeg niya, mapipigilan natin ang lahat. Nagkubli sina Sean at Ikika sa silid ng kagamitan at ginamit ang uniforme ng pusa para balutin ang bola at ang kampanilya. Gusto nilang gamitin ang plano ng paghahalo ng totoo at huwad para linlangin ang pusa. Habang tumatakbo, nailabas ni Sean ang basketball. Nang makita ito ng pusa, palihim itong ngumiti. Inihagis ni Ikika ang uniforme sa loob. Ay, madali lang itong naitaboy ng pusa. Pagkatapos, nagsimulang maghagis ng bola si Sean. Ang kampanang nakatago sa loob ng bola ay lumipad. Ang perpektong plano na walang butas, ngunit si Sean ay isang baguhan sa paglalaro ng bola. Hindi niya sinasadyang naibato ang bola, at ang tanging pagkakataon ay nawala na parang bula. Sa sandaling ito, isang lalaking kulot ang buhok ang lumundag mula sa ulo ng pusa. Tapos na ang laro. Tawagin natin siyang Takero. Nagsimulang basahin ng pusa ang listahan ng mga nakaligtas. Nandoon lang sina Takero, Sean, at Ikika. Bakit kaya? Lumingon si Sean at nakita niyang pinatay na pala ni Takero ang lahat ng ibang estudyante. Si Takero ay isang baliw na bayolente na laging nangangarap ng isang mundo tulad ng kasalukuyan. Naniniwala siyang ang malalakas lang ang karapat-dapat mabuhay. Si Sean ang tanging lalaki na kinikilala ni Takero, at kinunan pa siya nito ng litrato habang naglalaro. Nang makita ito, nanindig ang balahibo ni Sean. Nang aakma na si Takero na saktan si Ikika, biglang bumuga ng puting usok ang pusa. Pagkatapos, sabay-sabay silang tatlo nawalan ng malay. Lahat ng high school students sa iba't ibang paaralan ay inatake. Hindi bababa sa 100 milyong kabataan ang namatay. Kasabay nito, isang parisukat na istruktura ang lumitaw sa ere, kung saan nakakulong ang mga nakaligtas na estudyante. Ang operasyon ng pagsagip ng militar ay hindi man lang makahanap ng pasukan. Tinawag ng mga netizen ang mga nakaligtas na estudyante na mga anak ng Diyos. Nang magising si Sean, biglang lumitaw sa tabi niya ang isa pang babae. Ang babaeng ito ay si Shoko, ang kaibigan ni Sean noong elementarya. Mayroon silang hindi maipaliwanag na damdamin para sa isa't isa. Mayroon ding isa pang estudyante na naglalaro ng computer, si Tyra. Pinagtaasan niya ng boses ang lahat ng iba pa para lumabas, kasama ang isang babaeng nakaupo sa sulok ng dingding. Nanginginig ang buong katawan, lumabas din ang pahiwatig para sa ikatlong laro. Gamitin ang susi para buksan ang pinto at matatapos ang laro. 4 na Kokeshi dolls ang lumipad mula sa labas. Hiniling nila sa lahat na maglaro ng kagom-kagom. Pagkatapos ng kanta, sa loob ng 10 segundo, kailangan mong hulaan kung sino ang nasa likod mo. Ang unang hamon ay si Tyra. 4 na Kokeshi dolls ang umikot sa kanya at kumanta. Nang matapos ang kanta, sinabi ni Tyra ang kanyang sagot. Mali ang kanyang sagot, kaya kinontrol si Tyra ng 4 na manika. At malakas niyang inuntog ang kanyang ulo sa sahig, hanggang sa maging isang tumpok ng durog na laman. Hindi rin nakasagot si Tuka. Hinayla siya ng 4 na manika sa kanyang mga binti, at napunit siya sa 2 piraso. Susunod na si Shoko. Gustong maging bayani ni Sean para iligtas ang dalaga, kaya nagpresenta siyang mauna. Masayang pumayag ang mga manikang Kokeshi. Nang matapos ang kanta, ginamit ni Sean ang recording ng kanilang boses para mandaya. Nilinlang niya ang mga ito para gumawa ng ingay muli, at doon niya kinuha ang huling sagot. Binuhat ni Sean si Shoko patungo sa susunod na antas, at pagkatapos ay may isa pang estudyante na biglang tumakbo. Isang mabangis na manika ang humahabol sa kanya. Nagkahawak kamay ang tatlo sa isang pagsubok, lumabas na ang manika ay isang manika na puro atake lang at walang kaibigan. Mahigpit na hinawakan ni Shoko ang kamay ni Sean at sinabing huwag niya itong bitawan. Muling naramdaman ni Sean ang panginginig. Sa pagkakataong ito, may isa pang boses ng babaeng estudyante na narinig mula sa labas. Nagmamadaling tumakbo ang tatlo, lumabas na si Ikika ay nakaharap sa isang kahoy na manika. Buong desisyong binitawan ni Sean ang kamay ni Shoko at tumakbo para hawakan si Ikika. Hindi maiwasang mainggit si Shoko nang makita ang dalawa na magkahawak kamay. Ngunit mabilis siyang nakangiti muli sa isang kalapit na silid. Isang napakalaking bola ang tumusok sa dingding na may 7th butas ng susi. Kailangan ng 7 tao na sabay-sabay na ipasok ang 7 susi. At paikutin upang makapasa sa kasalukuyang antas, mayroon lamang 6 na tao at 4 na susi. Ngunit 2 minuto na lang ang natitira, tiyak na hindi naaabot kung lalabas pa para maghanap. Sa sandaling ito, inihagis ni Takero ang 3 susi mula sa labas. Pagkatapos ay walang pag-aalinlangan niyang pinilipit ang leeg ng isang labis na tao. Ang ginawa niyang ito ay ikinatakot ng kanyang mga kaklase, ngunit kailangan nilang ipagpatuloy ang laro. Sabay-sabay nilang pinaikot ang susi, at natapos ang laro. Sa pagkakataong ito, lahat ng 7 ay nakaligtas. Ayon sa pahiwatig, kailangan nilang magpalit ng damit para sa susunod na yugto. Sa oras na ito,
Ang kanilang kompetisyon ay ipinapalabas sa malaking screen. Sa buong lungsod, parang isang live stream show. Si Sean at ang iba pa ay dumating sa susunod na yugto. Ang lugar na ito ay dating pampublikong paliguan, ngunit ngayon ay nababalutan na ng yelo at nyebe. Biglang lumindol ng malakas ang lupa, isang polar bear na nag-ice ski ang lumitaw sa harapan nila. Sabi ng puting oso, paborito niya ang puti. Napakasimple ng round na ito, kailangan lang ninyong magsabi ng totoo para makapasa. Kung may magsisinungaling, bawat pagkakataon ay may pipiliin. Ang taong iyon ay papaluin hanggang mamatay. Ang unang tanong ay napakasimple, ano ang paborito ninyong pagkain? May gusto ng sushi, may gusto ng ramen. Nagbigay sila ng 7 magkakaibang sagot. Inamoy ng puting oso gamit ang ilong niya at sumimangot. Sabi niya, may nagsinungaling. Ibigay ninyo ang sinungaling sa loob ng 2 minuto. Kung hindi, kakainin kayong lahat. Ang unang reaksyon ng lahat kapag may nangyari ay mag-away. Gustong-gusto ni Takero na magdagdag ng panggatong sa apoy, ngayon kailangan niyang pumili ng isang tao. Agad pinili ni Eiji si Iko, ang malas na tao na mahilig din sa kensei. Sino ba ang may gusto sa pagkaing ito? Si Kotaro, na sumusunod kay Eiji, ay sumunod lang sa kanya. Sumali rin si Takero para magdagdag ng ingay, basta pumili lang ng isang tao. Pagkatapos, nadurage si Iko ng puting oso. Susunod na tanong, gusto mo ba si Sean? Agad na sinabi ni na Eiji at Kotaro na hindi. Pero sinabi ni Takero na gusto niya ito ng taos-puso, na nakakakilabot. Si Ikika ay matalik na kaibigan ni Sean, gusto niya si Sean. Mahina ring sinabi ni Shoko na gusto niya si Sean, na parang narating na niya ang rurok ng kanyang buhay. Ang huling ay ang sariling iniisip ni Sean. Mariin niyang sinabi na hindi niya kailanman nagustuhan ang kanyang sarili. Lumapit ang polar bear, inamoy-amoy, at sinabi na nagsisinungaling na naman ang mga taong ito. Sino ba talaga ang nagsisinungaling? Ang pinakakain na hinala sa kanila ay si Takero. Paano naman magugustuhan ng many Akis na lalaking ito si Sean? Pero mayroon ding nagdududa kay Sean. Sino ba naman ang ayaw sa sarili niya? Ngayon ay nagsisimula na silang magduda sa isa't isa, ngunit natuklasan na ni Sean ang problema. Sa kasalukuyang sitwasyon, hindi na kailangan pang magsinungaling. Nagbigay pa ng pahiwatig ang puting oso na may inilagay siyang especially iya sa grupo. Nagpapanggap silang tao para alisin ang lahat. Wala ng oras, kaya't sina Eiji at Kotaro ay nagpasya na ibunto ng lahat ng sisi sa iba. Itinuro na si Shoko lang ang hindi galing sa kanilang universidad. Ipinunto na si Shoko lang ang hindi galing sa kanilang universidad. Tuwang-tuwa si Takero sa nakita niya, dahil kung sino ang pipiliin ng lahat ay siya rin ang pipiliin niya. Sa huling mga segundo, taos-pusong ipinahayag ni Shoko ang kanyang damdamin para kay Sean. Pagkatapos ay inatake siya ng puting oso. Kumalat ang dugo sa buong sahig. Nakakalungkot, mali na naman ang pinili. Sasabihin na sana ng puting oso ang susunod na tanong nang pinatigil siya ni Sean. Alam na raw niya kung sino ang nagsisinungaling sa kanila. Nagpanggap pa si Takero na astig at sinabing alam na niya sa isang tingin pa lang. Ayaw lang niyang sabihin, at lumabas na ang nagsisinungaling ay ang puting oso. Siya rin ang nagtanong mula pa sa simula ng laro, na peke pala. Sabi niya, peke ang kasama niya sa mga sumusubok, peke rin pala ang puting oso, at ang dugo ni Shoko na damaykit sa kanya. Dahil dito, unti-unting natuklap ang puting balat niya. Inakit siya ni Sean at Takero sa gripo. Tumalon ang puting oso at umupo doon, nagsimulang umagos ang mainit na tubig. Dahil sa usok, natuklap ang pintura nito at lumabas na ito pala ay isang itim na oso. 4,00,09, 41,100 mas mahigit 00,09, 43,700. Sa gayo'y nakapasa ang 5 tao, ngunit hindi masaya si Sean. Ang pinakamamahal niyang si Shoko ay namatay. Sa susunod na laro, isang Russian doll ang lumabas mula sa pinto. Sinabi nila na ito ang huling yugto. Ang yugtong ito ay isang laro ng tumbang preso, ngunit mayroon itong maraming karagdagang panuntunan. Sa madaling salita, pumili ng isang tao na magiging taya, at ang iba ay magtatago muna. Pagkatapos, kukunin ng taya ang lata at ilalagay ito sa gitna ng plaza. Pagkatapos ay maaari na siyang manghuli ng tao. Kung makahuli siya ng 3 tao, panalo ang taya. Ang mga matitira ay maaaring sipin ng lata bago sila mahuli ng demonyo, at sa gayo'y makaligtas ng isang tao. Ngunit sisubog ang lata. Ibig sabihin, isang buhay kapalit ng isang buhay. Sa madaling salita, may mamamatay. Sa pamamagitan ng pagbunot ng papel, nabunot ni Takero ang karakter ng demonyo. Nagsimula ang laro, sinipa niya ang manikang ruso, at nahulog ang lata. Inilagay sa gitna ng plaza, mabilis na natagpuan ni Takero sina Eiji at Kotaro. Ngayon, kailangan na lang niyang makahanap ng isa pa. Nahuli si Ikika habang sumusulyap. Kinanda daw ni Sean ang pinto at umakyat sa bintana gamit ang lubid. Sa kasamaang palad, nahuli si Ikika ni Takero. Ngayon,
Kailangan lang umupo ni Takero sa lata at hintayin ang paglubog ng araw para manalo. Pinayuhan niya si Sean na huwag nang magtago, hintayin na lang ang paglubog ng araw para pareho silang mabuhay. Malinaw na isa itong panloloko. Tiningnan ni Sean ang baluti sa tabi at nakaisip ng plano. Isinuot niya ang baluti at buong tapang na lumabas. Ayon sa patakaran, makakahuli lang ang demonyo kapag nakita nito ang mukha ng tao. Sabi nga, pero kapag nakasuot ng baluti, hindi makakakilos. Madaling tinanggal ni Takero ang helmet. Nakita niyang malapit nang makulong ni Takero ang isa pang tao. Masaya siyang lumakad pabalik, ngunit natuklasan niyang nakatali siya sa kadena ni Sean. Tumalon siya mula sa itaas na palapag, suot ang armor na ito, upang makipaglaban kay Takero. Habang sinusubukan ni Takero na hilahin ang armor, hinubad ito ni Sean at umakyat sa itaas. Tumakbo siya at sinipa ang lata, ngunit hindi ito sumabog. Sa huli, natanggal si Takero. Sinabi ng Diyos sa kanila, na gusto lang niyang maglaro ng masaya. Ang pagsabog ng lata ay kasinungalingan lang. Bukod pa rito, hindi mamamatay ang talo. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kadali ang huling round. Nagpaputok ng mga paputok sa kalangitan. Naghanda ang Diyos ng 5 ice cream para sa kanila bilang premyo. Masayang kumain ang bawat isa ng isang ice cream pagkatapos ng lahat ng nangyari. Napagtanto rin ni Sean ang nararamdaman niya para kay Ikika. Nagpasya silang gagawa sila ng maraming mabuting bagay kapag nakalabas na sila rito. Nang kalahati na ang nakain nila, nagulat silang makita sa stick ng ice cream ang mga salitang magpapasya sa kanilang buhay o kamatayan. Hindi ito ice cream stick, kundi stick ng buhay at kamatayan. Sinabi ng Diyos sa lahat na ang mga naunang laro ay para lang subukan ng pisikal na lakas, ang katalinuhan, at imahinasyon ng kanyang mga anak. Ang larong ito naman ay para subukan ng isang mahalagang kondisyon. Swerte lang yan. Kung malas ka, wala ring mangyayari. Sa huli, sina Sean at Takero lang ang nakaligtas. Lumitaw sila sa cube, at naging mga anak ng Diyos sa paningin ng lahat. Sa huling eksena, lumitaw ang Diyos sa likod nila. Sinabi ng mga nanonood na marami pang ganoong cube. Ang mga nakaligtas ay mapipilitang ipagpatuloy ang susunod na pagsubok, upang piliin ang tunay na anak ng Diyos.